Matapos ang mahigit 3 taon mula nang dumating ang COVID-19 sa Pilipinas noong 2020, kumpiyansang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakabangon na ang bansa mula sa krisis na dulot ng nakamamatay na sakit. Sinabi ito ng Pangulo sa Malacanang kahapon, January 11, sa ginanap na Vandunur na isang tradisyonal na pagtitipon na isinasagawa bilang marka ng pag-uumpisa ng panibagong taon. Bukod sa pandemya, ayon sa Pangulo, nakabangon na rin ang bansa mula sa krisis na epekto ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine at maging sa epekto ng nangyayaring gulo sa Middle East. It is with confidence that I announce that the Philippines has, I could say, gotten back on its feet from the reeling effect of the pandemic and the subsequent shocks that we suffered from the Ukraine war and now from the conflict in the Middle East. Katunayan anya nito ay ang pagbuti ng ekonomiya ng bansa na inaasahang lalago pa ng 6 hanggang 7% para sa taong 2023. Sa ngayon, hinihintay pa ang datos mula sa Philippine Statistics Authority o PSA ukol sa full-year growth ng bansa noong nakaraang taon. Dagdag pa ng Pangulo na gawang kontrolin ng pamahalaan sa 3.9% ang bilis ng pagtaas ng bilihin at serbisyo o inflation rate sa bansa noong Disyembre. Sa kabila nito, napako sa 6% ang full-year average inflation rate sa Pilipinas noong 2023. Umaasa naman ng Pangulo na mas bababa pa ang inflation sa bansa sa mga susunod na buwan. Ibinida rin ni Pangulong Marcos na bumaba sa 3.6% ang bilang ng mga walang trabaho at 11.7% na lamang ang underemployment rate sa bansa nitong nagdaang Nobyembre kumpara sa mga sinundang buwan. The Philippines is touted to become one of the fastest growing economies among major Asian countries in 2023, as forecasted by multilateral organizations such as the ADB, the ASEAN Plus 3 Economic Research Office, the World Bank, and the IMF. Bukod sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas, dumalo rin sa pagtitipon ang mga kinatawan ng ibang bansa. Dito, nanawagan si Pangulong Marcos sa diplomatic corps na maging mahusay na ahente ng kani-kanilang gobyerno sa pagpapalalim at pagpapalawak ng ugnayan ng Pilipinas at ng kani-kanilang mga bansa. Sa gitnaan niya ng mga problemang kinakaharap ng mundo, umaasa ang Pangulo na magtutulungan ang bawat bansa upang marisolba ang mga hindi pagkakaunawaan at maabot ng lahat ang mapayapa at masaganang kinabukasan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lucille Ren, humahataw!